Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Sabi niya, let's sit in on first-year law class together, Attorney Sal. Bakit inaamin niya doon? Dapat na first-year law siya, diba? Bagay siya doon. Ikaw naman. Direktor, pakwela lang yun. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, kailangan handa ka sa mga ganong nakakatuwang pasaring. Kaya sagot ko naman sa mga reporter, I'm inviting him to sit in my special law class created just for him. To discuss? To discuss grave threats and inciting to sedition. Pero alam nyo, ang katotohanan niya, there are as many opinions as there are lawyers. Kaya nga ho, meron tinatawag na korte para yung mga hindi namin pagkakaintindihan sa interpretasyon namin sa batas. Kayaan mo na ang hukuman. Yun lang, ganun lang ho yun. Ikaw naman, masyado ka namang ampikon talo rito. Tawanan mo lang. Ikaw. Iniinis lang kita, nainis ka naman. Tama ko, di ako naiinis sa sagot mo. Pero ito yung buong statement niya. Basahin natin, Attorney Sal. Sabi dito sa pahayag ni NBI Director Jaime Santiago, and I quote, hindi po namin hinaharas si Vice President, nire-respeto namin siya. Kaya binigyan namin siya ng 2 pagkakataon para umappear dito. Remember, no one is above the law. Kung sino ang nagbabiolate ng batas, kahit sino ka pa man, pananagutin ka namin. Ito pong kaso na isinampa namin laban kay Vice President that was filed not because she is a Vice President, that was filed because she committed a crime threatening the President, inciting to sedition, kahit sino pa siya. Natural. Alam naman natin lahat na you cannot charge a dead person. Pero ang threat, sinabi niya, ngayon nabubuhay siya. Narinig ng mga Pilipino na nag-threat siya. Ulitin ko na naman. Makinig ka, Direktor, ha? Number 1, ang sinabi niya, pag siya ay napatay, sinasabi niya doon sa usap niya, yan, tuhugin niyo, yung 3 yan. In other words, what she's saying, si BP Sara, nire-reveal niya yung plot against her life. And she wants the public to know, in the event that she's killed, there are only 3 suspects in her mind. Kung mga, binibigyan niya na ng paglalarawan kung sino maaaring hanapin ng mga kapangyarihan sa kanyang pagkapaslang. Tandaan nyo, vice presidente siya at meron din siyang access sa maraming sources at nakita niya na merong pagbabanta sa kanyang buhay. Alam mo, kapanipaniwala naman talaga. Bakit hindi? Kita mo ang harassment sa kanya. Diyan sa Kongreso, mayroon pang impeachment at marami pang pagbabanta na papakulong siya, didimanda siya. So, madalit sabi, hindi ho siya nagbabanta. She's just revealing what could happen to her.
and who the people are behind as far as she is concerned. Madalit sabi, hindi ko siya nagbabanta. Ibinubulgar niya lang. At kung pagpipilitan na yun ay pagbabanta, paano nagbabanta yung patay? Kasi mangyayari lang yun kung patay na siya. O, isa pa ho, ang sabi ko kahapon, hindi ba, ikaw Hana, pag kita'y pinagbanta na papatayin, ano magiging reaksyon? Gagalit ka sa akin, di ba? At magpapile ka ng kaso. O, yung tanong ko, sino ba nagpile ng kaso? Hindi naman ho yung, hindi umanong pinagbantahan. Si Presidente Marcos Jr., si First Lady, at si Speaker Martin, hindi sila nagreklamo. Ang tingin ko, baka they did not take offense. So baka, kalokohan lang yun. Ano lang yun, nabuisit lang. Ikaw ang nag-file eh. Ikaw ang nag-recommend na bakit? You see? Pangatlo, sana mabasa ho natin yung, yung kay Johnny Ponce Enrile. Yeah. Sabi dito ni former Senator or Senate President Si birthday celebrator. Birthday celebrant, sabi dito in a quote. Sabi niya, he posted this on his social media account. In a press conference on November 23, 2024, Sara Duterte said in Tagalog, and I quote, "Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke." End of quote. That statement has a serious underlying implications. It carries the key principal elements of criminal case, which says in Latin, actus non facit reum nisi means sit rea. In every crime, there must be a guilty act and a guilty mind. In the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. And the guilty mind is to avenge Sara's killing should it happen. If an attempt against Sara's life should happen but did not succeed, BBM, Lisa, and Martin would be the immediate and direct suspects, even though they are innocent, which would rather widen the political disruption between the two sides. On the other hand, evil and vicious third parties could merrily take advantage of the situation and weaken, if not destroy, the two sides of the political divide. Even some ambitious members of each political group could take advantage of it to strengthen and promote their personal interests, whatever that is. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement. Oops! Ulitin mo yun. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement. Di siya. Ano pa? Anong opinion ng magaling na abogado na Chief Presidential Legal Counsel? Because it is conditional care. Exactly! You see? Because it is conditional. Mr. Director, pakinggan mo mabuti yung Chief Presidential Legal Counsel. Because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties to take advantage of it for their personal benefits, whatever these are. This is a humble suggestion by the Chief Presidential Legal Counsel of the Marcos administration. Yan ang posisyon ko. We're traveling in the same channel. Kumaga, nag-sit-in kaming dalawa, nakikinig kami sa kanya ngayon. Yung sinasabi niya, ulitin mo, even though it doesn't make... Although no criminal charge can be made. Criminal charge can be made. In other words, hindi po pwede talaga demanda because it's conditional. Yung nga sinasabi na conditional, hindi nga mangyayari. Pinagpipilitan nyo. Kaya, hindi yung mawawala sa aking isipan at sa maraming tao na kaya mo ginagawa yan. Siguro, either nagsisip-sip ka or mali ang interpretation tinutuloy sa batas. ninyo yung demolition job against BP Sara. Kasi mulat sa pool naman yan naman talaga ang intensyon. Akala ko naman mali ang kanyang interpretation sa batas. Hindi. Tama yung interpretasyon niya sa sarili niya. It's over his own perception. Because as I said, there are as many opinions as there are lawyers. Kaya nga may hukuman tayo. Ang talagang layunin niya to take her out from presidential contest in 2028. Kasi... That's the goal. Kung talagang ang feeling ng tatlo
pinagbantaan sila, nag-file ka agad sila ng kaso. Hindi nga ako nag-file, Hindi nga pinansin Kayo pumapansin, kayo mga nandun sa mga baba. O, hindi po ba? O, sige nga. Well, Attorney Sal. Pero dahil ito po ay araw ng mga puso, pinapatawad ko na po kayo sa maling interpretasyon ninyo. Okay. At patawarin nyo na rin ako sa mga kalokohan kong pakwela. Papatawa lang kayo talaga. Sa bantala, formal lang ipinakilala ng PDP laban senatorial candidate itong Huwebes at sa naturang proclamation rally na ginanap sa San Juan City ay agad na sinagot ng mga ito sa naging pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ito ang palitan ni Troy Gomez. Sa unang araw ng kampanya ng PDP Laban ay agad na rumesbak ang mga kandidato nito laban sa mga patama ni Bongbong Marcos. Ang PDP Laban ay niyakap ang sinabi ni Marcos na ang mga kandidato na kalaban ng administration slate ay inutusan lang na bumili ng suka. Pero kung Team Suka man ang tawag sa kanilang grupo ay baliwala naman nila ito kumpara sa Marcos administration na isinusukan na ng mga tao. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Labanan natin ang mga mambubudol! Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Ang proclamation rally ay personal rin na dinaluhan ni dating Pangulong Duterte, ang chairman ng nasabing partido. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang hirap si Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problema sa bansa. Pero kung sakaling mas magaling man si Marcos sa pamamahala kumpara sa kanya, ay hinikayat pa niya ang taong bayan na iboto ang senatoriables ng administration. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Bukod pa rito, ay muli rin niyang tinawag si Marcos na lulong sa droga. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan,
Hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya. Sa kabuuan ay umabot ng 6 na oras ang proclamation rally ng Duterte senatorial candidates na ginanap sa San Juan City. Sa kanyang mensahe ay nabanggit din ng dating Pangulo na posibleng mangampanya ang partido sa Lawag, Bicol, Cebu at Zamboanga. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Anong masasabi mo, Attorney Sal, dun sa pinag-uusapan nila in reaction Suka. to suka? Ba't yung pinatulan yung mga suka-suka? Sana yung plataforma, sana ginaya niya lang si Pastor Kibuloy. Yun ang kanyang plataforma, ang naging highlight ng kanyang message or speech. Saka, alam niyo po sinusuka. Yung nagsabi nung sinusuka raw. Ikaw nga yung sinuka ng Marcos administration kaya nga natanggal sa kabinete. Sus Maria Jose. Ayaw ko ba? Sana pinakita nyo na lang na you're different from the rest. Pinakita nyo parang pareho na lang kayo. Pero Attorney Sal, naniniwala ka doon sa komento ng ilan na hindi na epektibo yung negative campaigning. Halimbawa daw dito yung sinapit ng Ocho Diretso yung previous yung last election pa na yun kasi doon sila negative campaigning at wala ni isa sa kanila nanalo. Wala. Alam po niyo, if you remember, nung ako'y tumakbo sa Senado nung nakarangalanan, ako lang ang kandidato among the all candidates, whether sa kalaban o sa administrasyon. Ang speech ko, ang unang, the 15 minutes of my speech, pinagtatanggol ko yung Marcos Jr. So, doon sa paninira niya sa mga kalaban niya. And then, yung the rest of my speech, tungkol na sa programa ko. Dapat ganun na lang. Hindi yung, wala. Pinatulan niyo si Bakoy O, tuloy, naging suka, parang naging suka yung suka-suka. Kaugnay po dun sa proclamation rally ng Duterte senatorial candidates, nagpabuti naman sa si Vice President Sara Duterte. Pinapaabot nito ang kanyang pasasalamat sa pagpupuntiging magbibigay daan ng isang tunay at makabuluhang pagbabago. Kasabay nito ang paghimok sa publiko na suportahan ng ilang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban. Aniya na sa taong bayan ang kapangyarihan pagguhi na kasalukuyang takbo ng ating bayan sa pamamagitan ng pagboto sa mga taong karapat-dapat. Attorney Sal, sa tunay at makabuluhang pagbabago ang panawagan ng Vice Presidente. Yan ang okay. Karoon tayo ng pagbabago. Yan ang magandang mga mensahe. Samantala, sa rally naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administration Slate, wala nang sinabi ang Pangulo Marcos patungkol sa mga kandidato na inutusan lang na mag-deliver ng suka. Pero may patama pa rin ito na nagkakandara pa raw ang ibang partido na mabuo ang 12 kandidato. Kasi ito yung pinagmamalaki niya. Sila lang daw ang may kandidato mula sa may pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. At bahagi din ng speech ni BBM sa naturang rally, sabi niya, and I quote, tinitingnan po natin ang ibang mga partido na nagkakandara pa po at sila tagahanap sila ng kandidatong hirap na hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kompleto po natin yung line-up. Madali lang po ang sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama. Sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may paninindigan. Hindi dito pagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan, na sila ay kapit-bisig, na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman malakas ang loob ko na mangampanya po sa inyo dahil pagka naman ang kinumpirmahan o kinumpirma naman ninyo ito, ang ating mga kandidato, ikumpara naman yun doon sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Pag kikilatisin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po at napakaganda po at napakatibay ang kanilang kakayahan. Wala sa kanila may pahid na problema. Wala sa kanila, wala kayong maririnig na masamang balita
tungkol dito sa ating mga kandidato, ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao, sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid na dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pag-aabuso na binusa ang sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan ang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan noong panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsip-sip po sa China, kaya po makikita po natin sa malinis po ang record nila. Ano ang masasabi mo sa pahayag na yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Masasabi niya, nagkakandara pa. Nagkakandara pa daw para mabuo yung 12. Mabuo yung complete slate daw. Dapat tinignan niya yung pagkakandara pa ng mga slate ng kanyang administrasyon. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya'y alay ng mga Duterte, kay Day. Kung ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya na magkaroon ng proclamation stage. O, taas din ng kamay. Merong isa dyan. Sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ho ang nagsulong ng, magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon, 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Okay, kasi, grabe, no? Parang boomerang eh. Isang ganun niya, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging bahagi ka ng slate niya. Backlash ka nila. Like si former Senator Pacquiao. May mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election against. Sinusuka niya si McCoy diba? Jr. And then, suddenly, nung pinupuri niya ngayon. Pinupuri niya ngayon. Marami dyan. Yung isa dyan, yung tatay niya. Di ba? Kontra-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. Tsaka, Attorney Sal, like si Abalos, baka bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City after and sa KOJC at sa lahat ng Pilipino na naka-witness sa KOJC siege. Siya yung mastermind doon, Attorney Sal. For us, siya ang mastermind doon sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang dami niya na sinabi at ganoon din si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, Attorney Sal. Kaya nga gusto ko na yung abolish ng Congress eh. Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez. Ito daw mga kandidato ngayon, kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides it doesn't look like that the Senate will be better or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Ayan, sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sal, yun ang masasabi ko ngayon, Gayahin niya na lang si Pastor. Palagi siyang programa. Ganun na lang. Si Bongo,
Si Bongo, no? Kumusta nga pala si Bongo? Oh, pinagmalaki niya yung malasakit Oh, niya. at least yun, meron, kumbaga, yun ang tinatawag na Kaya res nagagamit ipsa niya yung lucito. Mr. Malasakit niya. The thing speaks for itself. Yeah. Or, alam mo kasi, Attorney Sal, si Pastor Apollo Siquibuloy, kahit recorded video lang yun sa kanya, ang sustansya. highlight niya, exactly, may sustansya. Laman. Ang highlight niya, resibo niya, Attorney Sal. Oh. Keeps reminding the public na may resibo na siya. And that's why, subukan niyo naman yung taong may resibo at hindi yung idinadaan lang sa popularidad o kesyon na meet nila personally yung candidate na hawakan yung kamay nila dahil yun na yung magiging basehan nila. Kasi Attorney Sal, sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa Senado, si Pastor lang nagsasabi na no corruption, he is for death penalty, and he is serious in making this country a first world country. Saan ka nakarinig ng ganyan, Attorney Sal, sa mga kandidato ngayon? Sa kanya lang? Sa kanya lang, exactly. O, teka muna, kumusta kumusta na may speech ni Presidente ng PDP? Robin Hood Padilla. Yun, nakiusap talaga siya, di ba? Sabi niya sa public na siya, si Senator Bato, and Senator Bongo. Tatatlo lang sila sa Senado. Tatatlo lang sa Senado. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. And just making an appeal sa public na ito yung lineup nila sa PDP at ito yung magiging, kumbaga, sila ang magiging katuwang nila para isulong yung mga magagandang plataforma at programa ng PDP. Yun yung sinabi niya kasi 'di ba nung unang part pa lang ng na-frustrate nga siya kasi gusto niya isulong yung federalism and mismo kasama niya sa PDP hindi siya sinusuportahan to the point na parang he was thinking na umalis ng PDP at that time, 'di ba? If you remember, Attorney Sal. Di ba nag-resign siya? Pinakiusapan na nang bumalik. Eh, alam mo naman, pag in fairness to Senator Robin, Attorney Sal, nung yung mga sinabi niya kasi sa campaign, katulad din siya ni Pastor ayaw niyang hindi makadeliver. And si Senator Robin, nakita ko na kapag may sinabi siyang, may pinrami siya sa public that he is for this, gagawin niya ang lahat na kanya makakaya to be able to deliver that promise. O kaya araw-araw, aga-aga yung Senado, aral ng aral. Okay yung batang yan. It just shows, Attorney Sal, that he is really serious sa kanyang trabaho as a senator. Correct. And saan ka pa nakakita ng ganyan, Attorney Sal? That they are really serious to deliver their job as a public servant. Hindi yun naging tumakbo ka bilang senador or congressman because you're aiming for that position because of wealth, fame, power. Sana hindi ganun, Attorney Sal. And sana hindi ganun consideration ng mga tumatakbo. Kaya nyo na lang, si Pastor Kibuloy at si Bongo, yan ang mga walking testaments of public service, even Na may not in resibo. power. So, Attorney Sal, nasa 27 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Samantala, si Dr. Willie Ong umates na sa Senate race pero hindi raw mabubura ang pangalan nito sa balota. Ayon sa COMELEC, si Margot Gonzales magbabalita. Bukod sa National Printing Office o NPO, pinalawak ng COMELEC ang verification process ng mga balota sa pamamagitan ng paggamit sa buong Amorando Sports Complex sa Quezon City. Ang hakbang na ito ay upang mapabilis ang pagsusuri sa mga balotang gagamitin sa halalan. Sa bagong sistema, isinasailalim ang mga balota sa manual at machine verification upang tiyakin ang kalidad ng bawat isang balota. Ayon kay COMELEC Chief Attorney George Garcia, umabot na sa 27 milyon ang naimprentang balota sa NPO at ang lahat ng ito ay kailangang dumaan sa masusing verifikasyon. Nais ng COMELEC na maka-verify ng 1 milyong balota bawat araw sa loob ng Amorando Sports Complex. Sa loob ng sports complex, mayroong 200 makina na ginagamit sa verification at targetin ng COMELEC na magtalaga ng 500 verifier para sa day at night shift, katulad ng sistema sa NPO. Sa kasalukuyan, ang National Printing Office ay may 260 makina at 600 verifiers na hinati sa pang-araw at panggabing shift. Sa verification process, sinusuri kung mababasa ng automated counting machine ang balota. Habang sa manual verification, ini-inspeksyon kung may punit, dumi o anumang diferensya ang mga balota. Sa mata pa lang, kita mo, parehas ba yung kulay? Yung kulay light green, yung kulay green, parehas ba yung kulay? Meron ka ba nakitang smudge? O kaya napunit ba? Kanina may nakita yung napunit sa taas. Technically,
kahit yung punit na yon, babasahin nyo ng machine. Bakit? Hindi naman naapektuhan ang timing mark sa iyo sa gilid. Pero, sa mata ng verifier, rejected yon. Defective yon. So, set aside. So, yun po yung mga defects. Ngayon, sa machine naman, titingnan ng machine na andyan ba yung mga secret markings namin. Ito ba ay tunay na balota para doon sa mismong bayan na yan? O sa mismong presinto na yan. Kasi nga precinct specific. Therefore, nakakalibrate yung mga makina sa mismong presinto na bine-verify nila. Ayon kay Garcia, kinakailangan ng 7 hanggang 8 segundo para ma-verify ang isang balota. Depende yan sa kasanayan at experience ng verifier. Dahil dito, inasa ng COMELEC na mabilis din ang magiging proseso ng verification sa tulong ng mga trained personnel. Para ma-verify ang isang balota manually at ng machine, 7.5 to 8 seconds ang nakukonsume ng isang verifier. Yun ay depende sa kasanayan niya o medyo eksperyensado na ba siya o pag nagsisimula pa lang na verifier. So more or less sa maghapon, on the average siguro naman kung meron kang 7 to 7 na verification o 8 to 5 na verification, halimbawa, palagay ko naman medyo makakadami rin yung verifier natin. Sa kasalukuyan, nasa 3 hanggang 4 na milyong balota na raw ang sumalang sa verification. Matapos tumaan sa proseso ng verifikasyon, ang mga balotang pasado ay dinadala sa packing area at inilalagay sa maayos sa mga kahon upang mapanatili ang kalidad ng mga ito laban sa anumang temperatura o posibleng pinsala. Isang kasi may mga pagkakataon dati. I think in 2016 or 13, may nagreklamo na nag-expand yung balota. Nag-expand yung balota, pinasok sa makina, nire-reject ng makina. Yan po base sa ating karanasan. Nagmo-moist kasi o kaya dahil sa init, nag-expand. Ngayon po, yan yung ating ginawa ng paraan itong mga nakarang eleksyon upang hindi na mangyari yung mag-expand. Kasi siyempre, pag nag-expand, iba na yung size ng balota. Yung size ng balota ay nakaprogram yon sa mismong makina. Pag hindi yun na nakita niyang size, i-reject yung mismong balota. Samantala sa mga balotang dumaan sa verification, kakaunti lamang ang mga rejected o defective ballots. Malayong-malayo sa naunang 30% defective rate sa unang 6 na milyong balotang naimprinta. Ang mga rejected ballot o hindi pumasa sa manual at machine verification ay kailangan muling ipa-imprinta sa National Printing Office. Samantala, isa pang kandidato sa pagkasenador ang umatras sa halalan sa